Puno ng tao ang maliit na restaurant sa Manila ng gabing yon. Abalang-abala ang mga empleyado, kabilang ang 24 na taong gulang na waitress na si Eliza Mabini. Sa umaga inaalagaan niya ang kanyang inang may sakit at pagsapit ng hapon hanggang gabi ay nagtatrabaho upang maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Table 7! Bilisan nyo! Sigaw ng manager. Parating na po! Sagot ni Eliza. Maingat niyang inihain ang pagkain sa isang tahimik at lalaking nakasuot ng simpleng polo at maong. Pagkatapos kumain, nagbayad ito at umalis. Habang nililigpit ang mesa, napansin ni Eliza ang isang mamahaling leather wallet. Pagbukas niya rito, bumungad ang makakapal na salansan ng pera at mga credit card. Hala, naiwan niya! Lumapit ang kanyang katrabaho. Jackpot! Bengi naman ako! Kahit 1,000 lang! Umiling si Eliza. Hindi ko pera to. Agad siyang tumakbo palabas at naabutan ang lalaki. Sir, naiwan niyo po. Inabot niya ang wallet. Halos mapangiti ang binata. Akala ko kung saan ko na nawala. Pakibilang na lang po. Nagulat ito ngunit sinunod ang sinabi niya. Kumpleto pa rin ang laman. Bihira na ang taong katulad mo. Sambit ng lalaki. Normal lang po yun. May inilabas na 5,000 piso ang lalaki. Reward! Ha? Mabilis na umatras si Eliza. Hindi ko na po kailangan. Kapag tinanggap ko yan, parang binayaran niyo lang ang pagiging tapat ko. Napatawa ang binata. Matigas pala ulo mo. Mas matigas po ang konsensya ko. May ngiti sa mukha ni Eliza. Napangiti si Calvin. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may taong hindi nasilaw sa pera niya. Napatingin si Eliza sa mukha ng binata, pati sa suot nito. Hulaan ko. Curious ka kung anong trabaho ko, no? Importante po ba? Sa iba, oo. Sa akin, hindi. Tahimik na napatitig si Calvin sa dalaga. Sanay siyang lapitan dahil sa kanyang pangalan at kayamanan. Ngunit si Eliza, binalik ang wallet, tinanggihan ang reward at handa nang umalis na parang walang nangyari. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Eliza. Salamat, Eliza. Ako si Calvin. Ingat po kayo, Sir Calvin, pauwi. Ngumiti lamang ang dalaga bago muling pumasok sa restaurant. Maya-maya'y tumunog ang cellphone ni Calvin. Sir, naghihintay na po ang board of directors. I-reschedule ang meeting. Walang pagdududa sa boses ng binata. Sir, may mas importante akong gagawin. Kinabukasan, bumalik si Calvin sa restaurant. Isang tasa ng kape, pagkalipas ng 1 oras, isa pa. At bago magsara, isa na namang tasa. Napailing ang cashier. Sir, sigurado po ba kayong kape lang? Ngumiti si Calvin. Hindi naman talagang kape ang pinunta ko rito. Napansin na rin ni Eliza ang madalas niyang pagdating. Habang kausap ang katrabaho, nagsalita si Eliza. Parang lagi na siyang nandito. Si Sir Calvin. May gusto yata sa'yo. Biro ng katrabaho. Napailing si Eliza. Huwag kang gumawa ng kwento. Sa sulok ng restaurant, tahimik na nakatingin si Calvin. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking unang beses nakatagpo ng babaeng tumingin sa kanyang pagkatao at hindi sa laman ng kanyang wallet. Mula nang maibalik ni Eliza ang wallet ni Calvin, naging madalas na ang pagbisita ng binata sa restaurant. Halos araw-araw itong dumarating. Iisang mesa ang inuupuan at si Eliza pa rin ang hinihintay na magsilbi. Usual pa rin po? Oo, pero may dagdag. Ha? Ano po? 5 minutong usap. Napailing si Eliza. Tinatago ang ngiti. Sorry sir, wala sa menu yan. Unti-unting naging magaan ang kanilang samahan. Ipinakilala ni Calvin ang sarili bilang isang consultant sa pribadong kumpanya at walang dahilan si Eliza upang pagdudahan yun. Para sa kanya, isa lamang itong simpleng lalaking magalang, mapagkumbaba at masarap kausap. Makalipas ang ilang linggo, niyaya siya ni Calvin sa isang date.
Saan tayo pupunta? Tanong ng babae. Sa karinderya. Wow, sakto gutom na ako. Teka, sanay ko ba kumain doon? Hindi sa mamahaling restaurant? Mas masarap ang luto kapag hindi mahal. Napatawa na lang si Eliza. Mula noon, naging sunod-sunod ang kanilang mga simpleng date. Kumakain ng ihaw-ihaw, namamasyal sa luneta at sumasakay sa jeep. Hindi alam ng dalaga na ilang kanto lang ang layo ay naghihintay ang mamahaling sasakyan ni Calvin. Mas gusto ng binata na maranasan ang simpleng mundong kinagisnan ni Eliza. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, lalo naman tumitindi ang pagtutol ng pamilya ni Calvin sa pagkakaroon nito ng girlfriend. Sa isang board meeting ng Valencia Holdings, hinarap siya ng kanyang ama. Narinig kong may babae ka. Oo, hindi siya basta babae lang, Dad. Wika ni Calvin, kalmado pero matalim ang pagkakasabi. Mula sa ang pamilya. Simple lang. Hiwalayan mo yan ngayon din. Baka pera lang habol niya sa'yo. Diretsong tumingin si Calvin sa ama. Nagkakamali kayo, Dad. Itinago ko kung sino ako. Pero wala siyang pakialam sa kahit na ano. Gusto ko siya. At i-date ko kahit sino. Sa ayaw at sa gusto niyo. Hindi na nakasagot pa ang kanyang ama. Lumipas sa mga buwan, mas tumatag ang relasyon nila. Nang maospital ang ina ni Eliza, lihim na binayaran ni Calvin ang lahat ng gastusin bilang anonymous donor. Hindi niya ipinaalam yun dahil ayaw niyang isipin ng dalaga na ginagamit niya ang kanyang kayamanan. Marami pa silang pinagsamahang dalawa. Mula sa hirap at ginhawa, kung saan-saan pa sila nag-travel, halos maikot na nila ang buong Pilipinas. Pagkaraan pa ng 1 taon, dinala ni Calvin si Eliza sa punong tanggapan ng Valencia Holdings. Pagbukas ng conference room, sabay-sabay na tumayo ang mga executive. Good morning, Mr. Valencia. Nanigas si Eliza. Calvin, anong ibig sabihin nito? Meeting adjourned. Utos ni Calvin. Lumabas ang lahat at silang dalawa na lamang ang naiwan. Panatag na hinawakan ni Calvin ang kamay ng dalaga. Panahon na para malaman mo ang totoo. Ano? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Hindi agad nakapagsalita si Eliza. Unti-unti niyang pinagdugtong ang lahat. Hindi consultant ang lalaking minahal niya. Isa pala itong bilyonaryo. Natatakot akong sabihin sa'yo. Pag-amin ni Calvin. Ayoko mahalin mo ako dahil lang sa pangalan ko. Dahil lang mayaman ako. Lumapit si Eliza at ngumiti. Sira ka. Galit ka ba? Umiling siya. Kahit hindi ka mayaman, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Halos mapaluha si Calvin. Dahil mas nakilala kita at napakabuti mong tao. Yun palang sapat na. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong minamahal siya, hindi dahil sa kanyang apelyido o kayamanan, kundi dahil sa tunay niyang pagkatao. Makalipas ang 8 buwan, ipinagdiwang nila ang engagement ceremony. Sa seremonya, ni hindi man lang nagpakita ang anino ng mga magulang ni Calvin, habang nagbubunyi naman ang pamilya ni Eliza. Kasunod nito, napag-alaman nilang nagdadalang tao na si Eliza. Halos mapaluha si Calvin, hindi makapaniwala. Niyakap niya ng mahigpit ang fiancé. Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan ni Eliza, 6 na buwan na sa sinapupunan ay ang paglapit ng katuparan ng mga pangarap nila ni Calvin. Natapos na ang ipinapagawa nilang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Tagaytay. Tuwing weekend, magkahawa kamay nilang iniikot ang bawat silid habang pinag-uusapan ang magiging buhay nila bilang pamilya. Dito ang kwarto ng baby natin. Ngumiti si Eliza habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. At doon ang magiging opisina mo. Ngumiti si Calvin. Parang hindi na ako aalis ng bahay. Mas gusto kong dito na lang palagi magtrabaho. Talaga? Mas importante kayong dalawa. Napailing si Eliza. Baka magselos ang kumpanya mo niyan. Hayaan mo sila magselos. Napatawa ang dalaga. 1 linggo na lamang ay nakatakda na ang kanilang kasal. Simple lamang ang gusto ni Eliza. Maliit na simbahan
Kaunting bisita pero malapit sa kanilang puso. At isang pangakong habang buhay. Ngunit ang pamilya ni Calvin ay tutol pa rin. Sa loob ng mansyon ng mga Valencia, muling kinompronta ng ama ang kanyang anak. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng ama niya. Tahimik lamang si Calvin. Kapag pinakasalan mo ang babaeng yan, mawawala ang respeto ng mga kasosyo natin. Business is business. Wala na akong pake kung ayaw nila ang desisyon ko. Mahal ko si Eliza. Bilyon-bilyon ang nakataya. Mas tumalim ang tingin ni Calvin. Hindi business ang papakasalan ko. Tumalikod na siya, pero huminto para tapusin ang sasabihin. Buhay ko to. Hindi na siya lumingon pa. Kinagabihan, matapos ang isang mahalagang board meeting, tumawag si Calvin kay Eliza. Pauwi na ako. Mag-ingat ka, sabi ni Eliza. May pasalubong ako. Ano? Secret. Napangiti si Eliza. Huwag kang magpapalit. 30 minutes. I love you. Mas mahal kita. Yan na ang huli nilang pag-uusap. Habang binabagtas ni Calvin ang expressway, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Halos wala na makita ang mga driver. Kasabay nito ang isang malaking truck na nawalan ng preno sa kabilang linya. Napakadulas ng kalsada. Sunod-sunod ang busina. Malalakas na sigawan. Nagkagulo ang mga sasakyan. Sinubukan ni Calvin na umiwas. Ngunit, huli na ang lahat. Isang malakas na tunog ng salpok ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Nagtilamsikan ang salamin. Umikot ang sasakyan ng ilang beses bago tuluyang bumaliktad. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga rescuer. Wala ng pulso! Dalian nyo! Tinangkapan nilang isugod si Calvin sa ospital. Ngunit, idineklara ring huli na ang lahat para sa kanya. Samantala, nasa sala si Eliza habang inaayos ang maliliit na damit ng kanilang magiging anak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numero. Hello? Ma'am, kayo po ba si Eliza? Opo. Sandaling natahimik ang nasa kabilang linya. Pulis po ito. May nangyari po kay Mr. Calvin Valencia. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Anong nangyari? Naaksidente po siya. Napabitaw si Eliza sa hawak niyang damit. Ha? Nasaan siya? Pupuntahan ko. Tahimik ang kabilang linya bago muli nagsalita ang lalaki. Pasensya na po. Hindi na po siya umabot. Parang huminto ang mundo. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Eliza hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Hindi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi pwede. Sunod-sunod ang kanyang pag-iyak. Hindi siya naniniwala. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Calvin, ngunit voicemail na lamang ang sumasagot. Dali-dali siya nagpunta sa ospital. Kinabukasan, dinagsa ng media ang mansyon ng mga Valencia. Balita sa lahat ng telebisyon ang pagkasawi ng batang bilyonaryo. Ngunit sa gitna ng pagluluksa, may mga matang malamig na nakatingin kay Eliza. Hindi sila lumuluha. Hindi rin sila nakikiramay. Sa halip, isa lamang ang iniisip ng pamilya ni Calvin. Ang napakalaking kayamanang naiwan ng kanilang anak. At ang buntis na babaeng posible maging hadlang sa kanilang mga plano. Hindi pa man natatapos ang libing ni Calvin, nagsimula na ang bangungot ni Eliza. 7 buwan na ang kanyang dinadalang sanggol nang lapitan siya ng ama ni Calvin matapos ang seremonya. Sumama ka sa amin. Tahimik siyang sumunod. Sa opisina ng mansyon, inilapag ng abogado ng pamilya ang isang sobra sa mesa. Nakikiramay kami. Pero hanggang rito na lang ang ugnayan mo sa pamilya namin. May inilabas na tseke ang ama ni Calvin. 10 milyong piso. Magsimula ka ng panibagong buhay. Tahimik na tinignan niya ni Eliza bago marahang itinulak pabalik. Tumigas ang mukha ng matanda. 50 million. Kapalit ng batang dinadala mo. Mariing umiling si Eliza. Hindi ko ibibigay ang anak ko.
Iyon na ang 10 milyon nyo. Hindi mo siya kayang buhayin. Kami ang makapagbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Hindi siya bagay na pwedeng bilhin. Biglang nagalit ang ama ni Calvin. Huwag mo kaming lokohin. Nagpabuntis ka sa anak ko para sa kayamanan. Hindi totoo yan. Naluluhang sabi ni Eliza. Tinatatagan niya ang kanyang sarili. Ibinato nito sa mesa ang mga litrato nila ni Calvin. Pinagplanuhan mo siya. Hindi na napigilan ni Eliza. Hindi ko nga ho alam kung sino siya noong magkakilala kami. Ngunit wala nang gustong makinig. Tumango ang matanda sa mga gwardya. Palabasin niyo siya. Mahigpit na inilalayan si Eliza palabas ng mansyon. Kasabay nito, inihagis ng kasambahay ang kanyang maleta sa harap ng gate. Kasama ng mga damit ay nagkalat sa basang kalsada ang mga gamit ng kanilang magiging anak. Maawa naman kayo! Humahagulgol na sabi ni Eliza. Ngunit nagsara ang napakalaking gate. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang tahanan, pamilya at lalaking pinakamamahal. Lumipas sa mga linggo, nangupahan si Eliza sa maliit na silid at nabuhay sa paglalaba. Kahit hirap nang yumuko dahil sa kanyang pagbubuntis, hindi siya tumigil. Buntis ka na, magpahinga ka, sabi ng kaibigan niyang si Myra. Hindi pwedeng tumigil. Samantala, muling nag-meeting ang pamilya Valencia. Hindi sapat na pinalayas natin siya, sabi ng bunsong kapatid ni Calvin. Kapag isinilang niya ang bata, baka balikan niya ang mana. Napaisip ang ina ni Calvin. Paano kung may iniwang testamento ang anak ko? Biglang natahimik ang lahat. Naalala nilang ilang araw bago ang aksidente ay may mga lihim na pinuntahan si Calvin. Anong gagawin natin? Hanapin niyo ang lahat ng papeles niya. Mariing utos ng ama ng pamilya. At kapag may nakita kayong testamento, siguraduhin niyong hindi yun makakarating kay Eliza. Hindi nila alam na sa mismong oras na yon, isang veteranong abogado ang patungo na sa Maynila. Nasa loob ng kanyang briefcase ang selyadong sobre, ang huling habilin ni Calvin, at ang katotohanang tuluyang magpapabagsak sa pamilya Valencia. 2 buwan matapos isinilang ni Eliza ang isang malusog na lalaki, patuloy pa rin siyang namumuhay ng payak. Sa umaga, naglalaba siya. Sa gabi, inaalagaan niya ang kanyang anak. Hindi niya kailanman naisip na balikan ang pamilya Valencia. Para sa kanya, sapat na lumaki ang kanyang anak na may pagmamahal, kahit walang marangyang buhay. Ngunit isang umaga, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang inuupahang silid. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Ikaw ba si Miss Eliza? Opo. Inaanyayahan ka naming dumalo sa pagbubukas ng last will ni Mr. Calvin Valencia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Ano po? May last will? Tumango ang abogado. Oo. Dapat personal kang andun. Isa yun sa kondisyon ni Mr. Calvin. Kinahapunan, nagtipon ang buong pamilya Valencia sa conference hall ng kumpanya. Naroon din ang board of directors, ilang opisyal ng korte at ang abogado ni Calvin. Pagpasok ni Eliza, agad siyang sinalubong ng malamig na tingin ng pamilya. May mga nagulat at hindi makapaniwala. Anong ginagawa niya rito? Galit na tanong ng ina ni Calvin. Mahinahon lamang ang abogado. Narito siya dahil kasama siya sa habilin. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Inilabas ng abogado ang isang sealed envelope. Kasunod nito ang isang flash drive. Bago pumanaw si Mr. Calvin Valencia, personal niyang pinirmahan ang kanyang last will sa aming opisina. Bilang dagdag na seguridad, ipinarecord din niya ang buong proseso sa CCTV. Isinaksak ang flash drive sa malaking telebisyon. Lumitaw sa screen si Calvin. Malinaw ang petsa. 3 araw bago ang aksidente, nakaupo siya sa harap ng abogado habang pumipirma sa mga dokumento. Pagkatapos niyang lumagda, tumingin siya sa kamera. Kung pinapanood niyo to, ibig sabihin wala na ako. Natahimik ang buong silid. Iisa lang ang hiling ko.
Protektahan niyo ang babaeng pinakamamahal ko. Napayuko si Eliza habang pumapatak ang kanyang mga luha. Nagpatuloy ang video. At higit sa lahat, ang aming anak. Sila ang tunay na kayamanan ko sa mundo. Pagkatapos ng video, binuksan ng abogado ang testamento. Malinaw niyang binasa ang bawat nakasulat. Ang lahat ng aking ari-arian, shares sa Valencia Holdings, mga negosyo at personal na yaman ay ipinamamana ko sa aking anak, si Carl Calvin Valencia Jr. at sa aking magiging asawa, si Eliza Ferrer. Nagkatinginan ang pamilya Valencia. Namutla ang kanilang mga muka. Dahil menor de edad pa ang aking anak, ang kanyang ina na si Eliza ang magsisilbing legal guardian at tanging tagapangasiwa ng lahat ng aking ari-arian hanggang sa tamang edad ng bata. Napahampas sa mesa ang ama ni Calvin. Hindi maaari yan! Tahimik na isinara ng abogado ang dokumento. Legit ito. Legal ang testamento. Walang sino man na maaaring magbago nito rito. Tumayo ang chairman ng board. Batay sa huling habilin ni Mr. Calvin Valencia, kinikilala namin si Miss Eliza bilang pansamantalang mamumuno sa Valencia Holdings. Isa-isang tumayo ang mga direktor upang batiin siya. Congratulations, Madam President! Napaluha si Eliza. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya pinabayaan ni Calvin. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumangon ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Eliza. Hindi niya binago ang mga pangarap ni Calvin. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang mga ito. Nagpatayo siya ng scholarship foundation para sa mahihirap na estudyante at libreng klinika para sa mga manggagawa ng kumpanya. Mga proyektong minsang ikinuwento sa kanya ni Calvin. Samantala, tuluyang nawala sa kapangyarihan ang mga pamilya ni Calvin na nagtangkang agawin ang mana ng bata. Sa bawat desisyong ginagawa ni Eliza, lagi niyang naaalala ang lalaking minsan nakaiwan ng wallet sa isang simpleng restaurant. Kung hindi niya yon ibinalik noon, hindi niya sana nakilala ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Nababago ng lahat. At kung hindi siya naging tapat, hindi rin niya matatanggap ang pinakamahalagang pamana na iniwan ni Calvin. Hindi ang bilyon-bilyong kayamanan, kundi ang anak nilang bunga ng tunay na pagmamahalan. Ang batang itinuring ni Calvin na pinakamahalagang tagapagmana ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kwento ni Eliza at Calvin, ating napatunayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa katapatan, tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Maaaring manaig ang kasakiman at kasinungalingan sa simula, ngunit sa tamang panahon, laging lumalabas ang katotohanan at nabibigyan ng hustisya ang mga taong nananatiling mabuti at tapat. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang kwento ni Eliza at Calvin? Anong masasabi niyo sa pagmamahala nila? Deserve ba ng magulang at pamilya ni Calvin na matanggalan ng mana? I-comment niyo naman po sa baba ang opinion niyo. Maraming salamat po sa pakikinig mga ka-Phenoms. Hanggang sa muling kwentuhan, ito ang Phenom Stories.